Hello mga ka-garden! Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa papaya. Alam nyo ba na bukod sa merong malalaki at maliliit na papaya, ay meron ding itong kasarian? Pwede itong maging lalaki o babae. Pag-uusapan natin kung paano malalaman kung babae o lalaki ang inyong tanim at kung ano ba ang pagkakaiba nila. Kaya't samahan nyo akong panoorin ang videong ito. Bago tayo magpatuloy ay hihingi lang sana ako ng pabor sa inyo na kung pwede ay i-click nyo naman ang subscribe button at ang notification bell na makikita nyo dito sa aming channel para updated kayo sa mga bago naming gardening videos. Nabanggit ko na kanina na merong lalaki at babaeng papaya. Pero bukod doon ay meron pa itong isang kasarian. Mamaya natin ito sasabihin. Uunahin muna nating talakayin kung ano ba ang babaeng papaya. Kapag babae ang tanim yung papaya, ito yung namumunga ng normal. Pero kailangang mapollinate yung mga bulaklak niya para magtuloy ito sa pagiging bunga. Ang mga bulaklak ng babaeng papaya ay kagaya nito. Kung babaeng papaya ang tanim nyo, wala kayong masyadong problema dahil nga namumunga ito. Ngayon, ano naman ang lalaking papaya? Kung napapansin nyo, pag nagtatanim kayo ng maraming papaya, may mga pagkakataon na yung papaya nyo ay hindi nagkakaroon ng bunga at puro bulaklak lang. Kapag ganun, ang papaya nyo ay lalaki. Lalaman nyo agad ito kung ang bulaklak ng papayang tanim nyo ay kagaya nito. Kung mapapansin nyo, ayan, mahahaba siya kumpara dun sa bulaklak ng babaeng papaya na pinakita namin sa inyo na nakadikit sa mismong pinakapuno nito. Ito mahaba siya. Ayan, ibig sabihin niyan lalaki ito at hindi magtutuloy sa mga bunga na kagaya ng babaeng papaya. Bukod sa babaeng papaya at lalaking papaya, ay meron pang isa. Ang tawag naman dito ay hermaphrodite. Ang ibig sabihin nito ay ang bulaklak niya ay may both male and female organ. At hindi niya kailangan ng pollinator para mabuo sa pagiging bunga, hindi kagaya ng babaeng papaya. Pagdating naman sa itsura ng bulaklak, makikita nyo dito na yung nasa ibabang bulaklak ay yun yung hermaphrodite at makikita nyo na mas pahaba siya kumpara nyo sa bulaklak ng babaeng papaya. Iyong tatlong yun ang posibleng maging kasarian ng inyong papaya. Kaya kung may tanim kayong papaya ay pwede nyo nang i-check ito base sa itsura ng mga bulaklak nito. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at nakatulong sa inyo, i-click nyo naman ang subscribe button at notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa naming video. Ang next naming gagawing video ay tungkol naman sa mutya ng papaya. Kaya abangan nyo ito. Salamat!